Hello, good morning! Welcome po kayo sa ating programang Usapang Negosyo sa Radyo. Samahan nyo kami sa isang oras na talakayan. Welcome po kayo araw ngayon ng Saturday. Siyempre sa ating mga kanegosyoan sa radyo. Siyempre ang aking kasama ngayon si Miss Walma Gosi. At maya po ay kami ay merong guest dito ngayong umaga. At welcome po sa lahat na nakikinig dito sa ating programang Usapang Negosyo sa Radyo. Ngayon po ay September 21. At isang oras na programang ikang masaya at maraming ikang matutunan ng ating mga negosyante at paano ang ikang magnegosyo, ano? At yung ibang interesado pang magnegosyo dito sa Usapang Negosyo sa Radyo. Ano po Siyempre, Miss Welma, good morning! Hello, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga taga-Lipa. Magandang umaga po sa aming panauhin ngayon, Mr. Joel Katigbak. Welcome po sa 102.3. Yes, ito po ay meron tayong kasama ngayong umaga, no? At syempre ito ay isa sa mga presidente o vice chair, ano baga ng Vice Chancellor ng Batangas Varsitarian. Yes. At syempre meron tayong mga tatanong ho dito. In the part of the Usapang Negosyo sa Radyo, ano? Ito yung mga organization or mga group or mga club ay welcome ho dito para meron tayong mga pag-uusapan. Ano po? Sir Joel Katigbak, sir, good morning po. At kayo po ay bumati sa ating mga nakikinig ngayong umaga dito sa 102.3 FM. Yes, hello, good morning Sir Depudong at sa ating kay Sis Vilma. At maraming salamat at ako'y naimbitahan at maging part ng araw na ito para sa ating usapang negosyo. Yes, talaga namang maraming salamat sir na kayo po ay nakapunta dito sa ating himpilan. At may mga pag-uusapan ho tayo, no? May gusto lang akong itanong partner kay Brad Joel Katigbak. Gusto ko lang kasi, kaya ako siya pina-guest dito. May gusto lang akong linawin sa kanya. Kasi gusto kong malaman sa kanya, ano ba ang gustong iparating at ibig sabihin ng Batangas Varsitarian sa ating lalawigan. Yes. Paano nagsimula to, Kuya Joel? Paki-explain mo nga at pakipaliwanag mo sa taga-Lipa. Okay, before kung ipaliwanag, medyo marami tayong mga kapatid ngayon na nakikinig at unang-una ay alam ni Sis Vilma, kagabi pa kaming pinuputakti ng mga pabati, Kasi ang mga brad natin ngayon, mga sis natin ngayon sa kapatiran ng Batangas Varsitarian ay nakikinig. Gaya ng ating kasamahan natin, si Brad McCoy. Ito, nasa Italy pa to, At talagang nakasubaybay siya dito. Si Brad Melvin Riquinho from yung ating Grand Chancellor ngayon ng Supreme Council. Si Brad Neil Parol, Brad Jack Katigbak ng BBAA. At ang ating Pangulo ng Lipa, si Brad J.R. Hulip. Si Brad Jablo ng Tanawan, Tanawan City Chapter, na nagsasagawa ngayon ng pangkalahatang pagpupulong sa buong Tanawan, September 29, 2013 sa Mabini Plaza, 1 p.m. Okay. Advertising na rin, Brad Jeff de Torres ng Batangas City, Brad Totoy ng San Nicolas, mga pangulo po ito, Brad Lawrence ng Alitagtag, Butch Aguila ng Cuenca, Brad Larry Vito ng Agoncillo. Si Brad Luis Luna ng Padre Garcia, Anthony Caparillo ng Ibaan, Batangas, Pangulong Maligalig ng Santo Tomas, Batangas, sa lahat ng pangulo ng bawat chapters na nakasalamuhan natin at nakabisig natin sa pagsasagawa ng proyekto sa probinsya ng Batangas. Pangulong Marvin Liesa ng Sapak Subchapter, Pangulong Custodio at advisor natin na Efren Alcantara ng Antipolo del Norte Subchapter. Siyempre, si Brad Ruel Lego nakasama natin ngayon at nabiling sa kanya. Anniversary pala ngayon ng FEU Chapter Manila. Happy anniversary po, FEU Chapter. Napapabati din sa atin ng mga international chapters natin, gaya ng BBI UK, kay President Edwin Rojas, BBI Singapore, from President Jojo Kumiya, BBI Kuwait, President Dennis Bernal, at ang kanyang Vice President na si Brad Eric Aguila, na partner natin siya sa Supreme Council, siya yung Vice External, BBI Hong Kong from Erwin Marqueses,
happy anniversary din sa BBI UAE. At sa Dubai natin, nababagong recognized ng embassy at naka-televise pa to. At ganun din sa BBI KSA natin, ito yung 4 na chapters natin doon, Central, Western, Eastern at Shaiba chapter na bumubuo ng BBI Kingdom of Saudi Arabia. Japan President Jeff Makalindog na uuwi ngayong October para magsagawa ng proyekto na inaasahan namin ng 102.3 ay kasama natin sa pagko-cover nitong project na to ni Brad Jeff. Katatapos lang ng BBI North America and Canada Induction Ball, BBI Qatar, Taiwan, New Caledonia, Israel, Madagascar, Angola, Italy, na silang nakikisa at tumutulong sa mga proyektong dinadala sa mga paaralan, binibigyan ng mga bagong computers, mga school supplies, electric fan, monoblock chairs, pagpipintura ng mga school. Yan yung mga bayanihang project ng BB, ano po? Okay. At katunayan, may mga babagong computer set at mga supplies na patatlong beses na dinala natin sa munisipalidad ng Cuenca, Batangas. Okay. Hatid naman ito ng BBI Kuwait. Dito ito gaganapin sa Sitio Napanayan Elementary School, Cuenca, Batangas. Sa likod po ito ng Bundok Makulot. Gaya ng pagdadala namin sa Kalumain, Cuenca, Batangas, tawid dagat po ito mula sa Balete na naghatid kami ng computer set at mga monoblock chairs para sa mga elementary school doon na medyo hindi na yata na abutan ng biyaya ng gobyerno. Ano po? Okay, oo. Nakapagdala rin tayo ng 6,000 pares ng tsinelas para sa mga batang edad 6 hanggang 9 na taong gulang. Ipamahagi natin ito sa iba't ibang bayan sa Batangas. 6 na beses din tayo nakapaghatid ng dugong Batangas Basitarian na alay sa bayan, blood donation project. Iba pa sa mga proyekto ito ng mga subchapters natin. 3 beses tayo nakapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa bayan ng Siniloan, probinsya ng Bulacan at bayan ng Candaba, Pampanga. Operation Sagit Buhay, nakasama natin dito ang NGO Federation at ito'y alam na alam ni Sir Dapudong dahil si Sir Dapudong, alam ko, isa to sa mga natin sa NGO, no? Okay. Dahil ang BB ay gumagampan bilang ako po, at ang ating representative na si Edwin Jeff Katigbak bilang Vice President ng NGO Federation mula sa pagiging director at ang ating mga kapatid mula sa community subchapters at chapters ay di napapahuli sa mga proyekto at gawaing pangkomunidad. Patuloy ang operation linis sa bawat barangay sa kanilang sasakupan, feeding program, maging libreng blood sugar testing. Ginawa natin yan at libreng konsulta. At maging sa ating mga simbahan, sila ay aktibong tumutulong at nakikiisa. Maging ito man ay nasyonal na pagdiriwang o pangbayan. Upang sila ay makalikom ng pondo, nagsasagawa sila ng fundraising project gaya ng mga dance contest, bingo, raffle, at ang huli ay yung fundraising flat shirt. Makikita nyo mga Batangas Basitarian, saan man at anumang gawaing voluntarismo. Ang proyektong paglilinis sa lahat ng ilog na nasasakupan ng Batangas ay pinaghahandaan pa namin. Sa darating na Disyembre ay gaganapin muli ang 3rd convention ng Batangas Basitarian sa bayan ng Tanawan. Okay. Ito ay kauna-unahang ginanap noong 2009 sa Batangas City, pangalawa ay dito sa bayan ng Lipa. 3rd is Tanawan. 3rd. Bali, 1st, 2nd, 3rd, 4th district tayo. Ang ginagawa natin na every 2 years, umiikot tayo dyan. Una yung 1st, then 3rd, then 2nd district. At kada 2 taon, ginaganap ang convention na ito na dinadalahan ng libu-libong kapatid mula sa iba't ibang bayan at munisipalidad. Ganun din ang mga representative ng bawat international chapters natin. Presidente ng mga universidad mula sa Maynila at mga kolehiyo sa buong Batangas. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata sa kapatiran, ano man ang estado nila sa buhay, gaya ng ating mga kapulisan at abogado na Brad, na sila rin kung tawagin ni Bibi Loben ay sangay na bumubuo at na tagapagtaguyod sa kapatiran. Iba na kasi ngayon ang hangarin sa mga kapatid. Ito yung may angat ang kanilang katayuan, mabigyan natin ng hanap buhay, ihanap natin sila ng pagtrabaho. Katulad ng mga kapatid sa ibang bansa, binibigay ang impormasyon at mga hanap buhay na kailangan doon. Okay. At katunayan, ang Grand Chancellor natin, si Brad Melvin Riqueño, ay may mga hanap buhay na ipinahatid sa kapatid. Oo nga. Oo, nakita mo naman yun. Maraming positions na inano siya sa FB. Kung sino pong may
kakayanan sa position na yun, mag-apply lang po sa kanya. Oo, at ang pribilehiyo ng isang pagiging BB ay siyang prioridad na matatanggap. Okay. Ang mga bagay na yan, gaya ng paggabay at tinuturo ang tamang direksyon upang maging kapakipakinabang at umunlad ang mga miyembro. Okay. Tumulong sa kapwa at makiisa sa bayan sa makakayanan ng kapatiran. Pero pinaalam po natin sa lahat na hindi po charitable institution ng Batangas Varsitarian. Oo nga. Okay sir, regarding ho doon sa BB na yan, kasi may mga usapan kasi natin, okay, we have to, sa politik, ito ba ay nagagamit sa politiko o ito ba ay sinasabi ho natin na may mga organisasyon na minsan talagang sinusuyo ng mga politiko? Ito ba ay nagpapa-under ng politiko? Kayo ba ay ano ang inyong mga nasa batas ho ninyo, yung mga bylaws ho ninyo? Oo, napakagandang tanong yan, sir. Oo nga. Sa totoo lang, nung ginanap namin ang second convention ay doon namin isinagawa yung batas na ang Batangas Varsitarian ay hindi pwedeng iwagayway ang pangalan sa mga politiko, lalo na sa mga hindi naman kapatid. Unang-una, kahit siya ay ating kapatid na lumalaban, tumalok sa politika, ito yung masusi pa rin pinag-aaralan ng pamunuan kung siya nararapat na tulungan. Pero ang prioridad ng isang pagiging Batangas Varsitarian ay ang tulungan ng kapatid. Kanya nga lamang, hindi katulad na nung una, na pag sinabing kapatid, gamit na gamit. Ngayon ay pinag-aaralan muna natin bakit ikaw ay 15 taon na sa politika pero ngayon ka lang nagpapakita pag ngayong election na. Paano po yun Sir Joel? Kasi may mga regarding ho dito, kasi marami tayong mga samahan, hindi lang sa iba-ibang mga grupo. Kasi paano yung ibang mga membro ho ninyo nagagamit to? Kasi kahit anong lagay ho natin yung policy ho natin, ay may mga miyembro natin na nagagamit talaga ang pagkasabing Varsitarian. So, paano yung isang miyembro ninyo kung ito ay makagawa ng hindi maganda? Ano ang ginagawang action ng inyong pamunuan? Sa totoo lang po, meron talaga. Hindi natin may iwasan. Sa 160,000 Batangas Varsitarian, hindi mo may masasabi na isa man dyan ay talagang mayroong problema. Ang ating sinasagawa dyan, yan ay dumadaan sa interim, yung ating mga kapatid na may kaalaman sa batas, sa mga bihasa dyan. Sila ay nag-aaral kung talagang imbestigahan nila yan kung tunay. At pag yan napatunayan, meron kang tinatawag nating indefinite suspension. Inaabot namin mismo yung sulat sa kanya na ang privilege ay hindi ka na pwedeng kamayan at hindi ka na, hanggat hindi sinasabi ng ating pamunuan na ikaw ay tanggal na ng kabibi. Sapagkat napakalaki ng iyong ginawang kasalanan. Ang pangalan ng Batangas Varsitarian ay hindi sa isang tao lamang. Ito'y pangkalahatan. Kaya ang dinadala mong pangalan, natural, dapat ay para sa lahat, hindi yung para sa sarili mo lang. Kasi may mga, paano ho yun, hindi na siya member at ito ay umalis na sa inyong samahan at paano naman itong nakakasuot ng mga uniform? Yan ang aming ano yung policy? Kasi alam ko parang may ID din kayo, whatever for the identify para ho doon sa inyong grupo na yan. So paano ninyo makukuha ang mga ganyang mga pribilehiyo na binigyan nyo dati sa inyong membro? Ang po natin, unang-una ang pagsanib sa Batangas Varsitarian sa ngayon ay hindi na basta-basta. Dahil may doctrination na kami. Lahat ng mga bagong sumasali ay dumadaan sa doktrinasyon. Kung saan ang doktrinasyon na ito ay naglalaman ng kung paano yung tama at mga patuntunan ng batas ng Batangas Varsitarian ay ipapaalam namin sa inyo maya't maya, minuto, upang sa ganon ay makaiwas sa problema. At pag ikaw na may nagka-problema dito, gaya nga ng nasabi mo, paano natin naalisin, yung pagtatanggal ng pangalan mo sa listahan ng master list ng Batangas Varsitarian ay alam ng lahat. Sapagkat ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na ang Facebook, katulad ng Facebook. Yung social media. Okay. Kung mapapansin nyo doon, meron kaming almost 200 Batangas Varsitarian groups kung saan ay nandun yung sa listahan ko. At ang master list natin na Red Book na galing sa Security and Exchange Commission ay nasa aking pangangalaga. Ang lahat ng IDs na lumalabas ay sa akin. Sapagkat iisa lang ang taong po pwedeng magsagawa ng ID nito at magbigay ng sertipika dahil
isa lang dapat ang magtara nito. Oo. Yung permanent ID number na sinasabi natin, yung ID number mo habang buhay. Okay. Sir, regarding ho dyan, kasi meron tayong motivation of attitude dun sa ating mga membro. Actually nga marami tayong mga kabataan just for fact na membro ng ating mga samahan o ano baga ito. In general tayo, sir, no? So, paano natin kasi ma-monitor ang mga ito? Kasi una-una, ako, sir, as bilang isa din sa mga NGO at maraming organization yung nahawakan, may mga ilang in part naman ako, kasi ngayon ko lang sabihin sa Airy na nakakausap yung una-una at pagdating nga sa inuman, although the time is the Filipino is laging nagiinom di ba? Ngayon, sir, kasi pag nakakainom na, tapos pag nakalasing na, yan ay nagkayabangan na yung tropa-tropa, lagi na sinasabi ako member ng ganito. So sa inyo, sir, paano natin mapapaul ang mga ganyang sistema? Kagaya nga ng sinasabi natin, oras ng isang samahan, kapatiran, organisasyon ay may pamunuan, meron siyang sistema. Ang sistema natin dito, mula sa kaitaasan ng pamunuan, ay yung BBAA, yung samahan natin ng mga matatanda. Yung ating ikangay mga nauna. Na dyan din mga elders natin, Bracho. Dyan din hinahanay yung magiging pangulo ng Supreme Council, kung tawagin natin. Siya mga ngalaga naman sa apat na sangay, yung ating BBI, sorority, community, collegiate, NCBB. Yan pong mga pamunuan yan ay may pamunuan pa rin kanila na humahanay naman, kagaya ng community natin na sinasabi, mas malimit yung community from barangay level. So, meron silang pangulo sa probinsya. Kung saan, kung tawagin ito ay Provincial Council of Batangas Barsitarian, ang pinuno dito ay yung tinatawag naman nating Provincial Chancellor. Yes. Na siya naman mangangalaga sa lahat ng pangulo ng bawat bayan. Yes. At ang bawat bayan na pangulo ay may pinangangalaga ang pangulo ng bawat subchapter at ang bawat subchapter ay may pangulo na mangangalaga sa kanyang chapter. Yun na lang. Kasi ang isa sa sinasabi ho nakikita natin dito, sir, yung hindi lang basta yung sinasabi natin, ang grupo ay pansarili, in general po tayo. Kasi once na mayroon tayo nakikita na hindi maganda ang paggawa ng ating mga miyembro, ay kasiraan ng isang grupo. Ay, oo. So, as soon as possible sana, sir, ito yung lagi na, kahit may mga monitor ho natin sa mga level barangay, sa Orvan, or either in city na ho tayo, hindi maiiwasan kasi ang ganyang sistema, So, meron tayong legitimate na sinasabi natin, mas bata pa o 18, 19. Ang pagsali ba dito, ano yung age? Nilalagay natin sa tama, sa tama talaga. Kasi nakarehistro tayo sa Security and Exchange Commission for 2 license. Okay. Kaya dapat ingatan natin hindi tayo dapat tumanggap ng below. Alam niyo na below natin below 15. At tulad ng mga pangulo ng bawat subchapter, halimbawa natin ang Antipolo del Norte, oras na nagkamali sa komunidad ang kanyang miyembro, siya yung bahalang dumisiplina. Kung ang problemang ginawa nito ay parang mild lang. Para dun sa pangulo lang muna dadaan yun. Pag napakabigat na at naging national na naging problema na ginawa niya, doon pa lang natin pakikialaman ang chapter na ito. Kasi tagapamuno siyang kanya. Sir, ang Batangas Barsitarian National, wala ba tayo nasangkot na yung pinaka-critical na gulo na usap-usapan kung ano baga yung social media, radio, television, paternity, yung mga school or alin sa mga member, wala ba kayo na encounter na ganun kabigat? Noong buuin itong Batangas Barsitarian, ito nabuo kasi ito dahil sa pagkakaisa ng mga Batanggenyo sa Maynila at yun ay gulo. Kumbaga, kung ikaw papasok sa Maynila at ikaw ay nag-iisang Batanggenyo, malamang may kalagyan ka. Kailangan may mga kasama ka at yun nangyari yun. Yun ang gulo nung unang panahon. Na ngayon ay wala na. Ang ginagawa lang natin ngayon ay pagalingan, kagaya ng ginagawa ng ibang organisasyon. Ito'y pagalingan na sa paggawa ng maganda na ngayon. Hindi na yung patapangan, paramihan tayo, rambol. Wala na. Hindi na po pwede ngayon yung sistema ganun. Kasi
So tayo sir, more or less is comunidad. Sa community ho tayo nakatotok. In part na although isa sa mga organization o ito sinasabi ng fraternity na wala na ho yung dating previously na sinasabi ho natin na matapang kami. That's is di ba? Yung mga ganun kasi alam mo sir, yun ang naging problema ho natin sa mga in barangay level Although may mga ganun talaga, iba pa kasi yung isip na kumbaga masyadong bata pa yung ibang mga miyembro natin na dapat naman talaga na kumbaga iga-guides natin sila. So which is na dapat ay natutukan ho natin 'yan. Di ba sir? Oo, at yun nga sabi nga natin pero ang pagsali kasi minsan kasi sabi nga it is often said that one would know his or her true friend in times of dire need. Well, it depends on the need, one has to remember that one cannot give what one does not have. Yung iba kasi natin sa mga kapatid natin, merong sinasabi, kaya minsan ay kaya sila makikita dahil may pangangailangan sila. At kaya sila atid ng meeting dahil meron silang hinihingi. May pinagmamalaki nilang kapatiran may dahil grupo. Natulungan siya. Yun, ang nangyayari, walang tatagal na pamunuan pag ganyan ang sistema natin. Alam ng lahat na wala kaming hiningi ni isang sentimo sa bawat kasapi na kapatiran upang gamiting pondo o kung anuman. Walang membership fee, monthly dues o kahit anong annual dues. Ang tanging hiniling namin sa kanila ay maniwala. Okay. At kung yung paniniwalang yun hindi pa nila kayang ibigay, 500 piso pa kaya. Sir, paano Sir Joel, paano naka-generate fund ang Batangas Visitar? Saan kayo kumukuha ng mga pondo? Well, sabi nga natin ang kapatiran ay ang hatid natin ay ang tulong sa mga kapatid. Meron tayong mga kapatid na nakakaangat din sa buhay. So, sila yung give and nagbibigay ng ikang ay nakakaluwag. At sila ng mga elders natin na sinasabi ni Sis Wilma, sila yung sumusuporta sa atin. Okay. Kung tutusin nga, parang naghahanap buhay sila para sa kapatid kaya walang sino man at anumang politiko na pwedeng dumurot sa atin sa mga oras na ito, nasasabihin sa atin na yung Batangas Basitarian, pera lang katapat yan. Yung si ganito, nabayaran ko yan. Hindi na po pwede ngayon yun. Inalis na natin ang mga ganyang pangyayari upang maitindig natin ang pangalan ng ating kapatiran ay nabuo ito hindi dahil sa pamumulitika. Yes, Kasi alam mo, may mga ibang grupo na impact na talaga nagagamit. So after na nagagamit sila, with it come na pupunta sila doon sa tao. Thank you for calling na lang. Kasi parang nakakalimutan na siguro hindi in the part doon sa isang organisasyon na yan o isang samahan na yan, hindi natin sinasabing nanalo siya. Hindi natin sinasabi na tayo ang nagpanalo doon. So wala tayo kasing basihan na tayo talaga. Kung ang titingnan natin dito, Sir Joel, malaking bagay at malaki din ang naitulong na contribute natin sa kanila. Siyempre. Di ba? Kung ganun ang nangyari. Yes, kung ganun ang nangyari. So kaya nga, at sana ay doon sa mga nakikinig ngayong umaga, alam ko very excited kayo, At mamaya dakot tayo sa ating pag-uusap ng negosyo. Medyo namin Sir Joel kasi excited kami dito kasi ang Batangas Basitarian dahil ay Batanggenyo. Di ba? Siyempre, at dito nagmula yan sa Batangas. Siyempre, kung baga sa bandila, ay itaas natin yung karangalan ng Batanggenyo. Diba, Brad, ano ba, Sis Wilma? Naman. Kailangan itayo natin ang pagiging Batangas Basitarian na isang Batanggenyo at isang Batanggenya. Kaya nga, Sis Wilma, kung natatandaan mo ang ating ang ating sinasabi lagi, naman. Lead in order to serve, not in order to rule. Yun. Let our voice be your guide and our actions be your path. Kaya nga sinasabi natin, ang kapatiran kasi ay hindi pinagkakakitaan. Ito'y samahan na gumagawa ng pamamaraan upang makatulong sa pangkalahatan at di pang sarili lamang. Tama. Yun ang mga, yung magandang. Partner, akala kasi ng ibang tao, ang Batangas Basitarian is isang fraternity lang. Yes. Yung hindi lang po yan fraternity. Yan po ay isang organization na marami po kayong matututunan para sa isang Batangas Basitarian na kagaya ng iba sabi fraternity lang daw, walang kasaysayan. Hindi po. Hindi po yung totoo.
Kasi ang nasanay na kasi yung mga ating mga mga fraternity na yan, yung ating mga kababayan, yung ibang mga group na pagsabi ng ganito, sumanib sa ganito, parang ang kanilang iniisip si Sir Joel, isa ako sa member ng ganito sa isang fraternity. So, maraming mga fraternities, hindi natin isa-isahin na wala natin pakialam sa kanila, di ba? Yung ang atin, ang minumulat ho natin sa ating mga kababayan ho dito sa Batangas. Itong Batangas sa Vegetarian, although isa o siya sa fraternity, pero ang layunin ho nito ay ibang-iba doon sa ibang mga fraternity na kung ano bang nagawa naman yun, ito in service in the community. Tama ba, Sir Joel? Di ba? So, yun yung hangarin ngayon ng ating mga membro na sana po ay kung ano yung mga proyekto ng ating grupo ay susuportahan natin. Oo. At ang maidagdag ko ang ating mga international chapters, yung 27 bansa ay recognize ito ng bawat embassy sa kanila. Wow, ang galing naman. Napakaganda doon, nakakapag-proyekto sila doon, isa yan sa kasunduan para ikaw ay ma-recognize ng isang embassy sa ibang bansa na pipili ka doon ng mga anong gusto mong tulungan. Siyempre yung komunidad kung nasaan ka ngayon, bansa. And makapaghatid ka ng tulong sa bansang pinanggalingan mo. Yan. Yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya oras na sila ay nakaisip ng proyekto kagaya mo. Halimbawa, sir, galing ka sa munisipalidad ng halimbawa ay Alitagtag. Nasa ibang bansa ka. At ikaw ay miyembro ng Batangas Vegetarian dun sa bansang kinaroroonan mo. Kung saan ka naka-base. Mag-iisip ka ng proyekto na gusto mong maihatid sa Alitagtag bilang ikaw ang isa sa tulay. At naisip mo yung pinanggalingan mong paaralang elementarya, gusto mong hatidan ng isang magandang proyekto. Doon ay nag-uusap-usap sila at nagpapadala sila dito kung ano yung proyektong ibibigay nila. Doon at tayo naman, bilang pamunuan dito sa Pilipinas, tayo naghahatid ng kanilang mga proyekto para makarating doon sa patutunguhan. Yun ang maganda, di ba? Oo, maganda talaga, partner. Oo, di ba, alam mo, Sir Joel, kasi, Ma'am Welma, iba pa yung nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na nagawa namin in part namin na wala man kaming nilapitan tao. So, ganito kasi, mabalik ulit tayo sa politiko. Paano nga yung mga politiko na hindi nila nagagampanan ang ganyang mga pangako? Di ba? So, why not na tayong mga organisasyon o itong mga NGO nagagawa ka natin? So, iyon ang sinasabi ko lagi na yung mga ibang political natin, yung mga kritiko natin, yung nangangako na hindi nila nagagawa, Hindi tinutupad. Yes, so, di ba? Well, sa atin naman, kaya nga inalis na natin yung ating participation sa politika, Oo. Dahil sa mga pangako, ayaw na natin ang tayo pinapangakuan. Tama. Ang unang gawin na lang natin siguro, ilagay natin kung ano yung mga taong nararapat na kahit hindi siya kapatid pero napagkaisa ng kabatiran, magaling na klaseng tao ito. Yes. 16 na taon sa politika pero wala kang nakitang basag sa kanya kahit konti. Hindi siya nangurakot. Ngayon po pwede natin siyang tulungan, hindi siya magbibigay ng kung ano sa atin, tayo ang magbibigay sa kanya. Yan. At sandali muna ha. At meron tayong yung aming text line pala, nasarap ng aming talakayan dito, At ang ating official po or itong text line po natin with Miss Welma, pakibigay nga at para sa ating mga nakikinig, baka mayroon silang mga gustong ipaparating dito sa ating usapan para dito po sa Usapang Negosyo. Para po sa ating nakikinig, mag-text po kayo sa 0921-569-1319. Okay. Or dito po sa akin, mag-text po kayo sa 0947 559-5028 0947-559-5028. Okay, Miss Welma, ulitin mo sa'yo. 0921-569-1319. Ay, partner, may nagpapabati pala. Binabati ko po ayun pong may-ari ng Sagano Mart. Yes, si Magandang umaga Ma'am po. Rona. Opo. At saka, Brad Luis Luna ng Patrick Garcia Chapter, magandang umaga sa iyo. Yes, so syempre dyan po kayo muna, huwag kayong alis at kami po ay mag-break muna at ilang minuto po balik agad po kami. Syempre ang oras po natin ay alas 9:40 po ng umaga. Hatid po ito sa atin ng Sagana Mark, At huwag ko kayo alis, kami ay babalik agad, mag-break lang muna kami dito sa Usapang Negosyo sa Radyo.